Naghain na umano ng mga reklamo sa DOJ, ang PNP-CIDG Director, Nicolas Torre III, laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos umano ang kanyang mga birong pahayag, tungkol sa planong pagwakas niya ng buhay, sa 15 na senador, na kaalyado mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Saad ni Torre, hindi maaaring gawing biro ang mga ganitong uri ng pahayag ni Duterte, na posibleng nakakabahala na. Alam niyo, hindi ito, this is beyond politics eh. This is beyond politics. Huwag niyo isipin na ito ay politika at ako'y ginagawa to para kilingan ang politika. Wala kami politika dyan. Pwedeng lapastanganin lang yun ng ganun-ganun na lang. Lalo na ng isang tao na palaging nasa limelight, palaging nagbibigay ng kung ano-anong mga assurances na at the end of the day, pag nangyari nga, ay bigla na lang iiwanan ang kanyang mga pinangakuan. Nahihirapan po ang Pilipino to cope up. Bukang hindi niya kaya na habulin yung presyo. Yan na lang sa pagkain. Pero yung immediate, urgent need to solve is really itong presyo or the price of rice. Sad to say, the Philippines is agricultural based ang country natin. Ang ekonomiya natin is agriculture. Ang problema, yung pagkain mismo, hirap tayo. Well, of course, yung mga dumadating na typhoons could be one of the factors that can be palagay na natin hirap tayo maghabol. Alam mo, pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises. Panay na lang ang pangako mo and you keep on, promising people for so many things, pero itong pagkain talagang unahin nila. Pinaka-basic talaga. Medyo hirap sila. Aywan ko kung bakit. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino mas bababa ngayon, noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. Nakikita mo naman, talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon ka sa kanya, doon sa administrasyon. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, na walang takot, nakakapagpasyal ka, baski saan, huwag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya. Pero pag sinasabi ko yung pag nagsasalita ako, gumaganyan ako, ibig sabihin, ito yung kapalit.
it's easier for you to find employment or jobs now than before, then go for Marcos. Kung may gano'n ako, at bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. So, yung baski yung mga pulis, pati military, medyo ano sila? Because of the incongruity. Hindi magkasya eh. Meron isang presidente na talagang bangag. I think the Marcos government has fallen short of the expectations. Ako, hindi ko ma-compare kasi pwede kong sabihin, mas mabuti siya ngayon kaysa aking panahon. I can even concede na ganon ang nangyayari. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem just because you're doing right, more rights than the wrong ones that the other guy had committed in the past. Na ibig sabihin niya, kung sabihin, wala yung si Duterte, mahina kasi gano'n, okay. But it's not me. It's the Filipino people. Ang tignan mo ang Pilipino, huwag kang magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi ako, hindi na ako kandidato. Ngayon, kung mag-usap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede natin gawin na makatulong sa atin, mailagay dyan sa Senado para paski batas na lang ang habulin natin or a policy that is enunciated by Congress. Ito yung ekonomiya, mabigat to. Walang bright dito. But at least naman yung sabi ko pagkain, sana mahanapan nila ng paraan. Talagang tumataas eh. Kaya, I don't know how it operates now, but if you continue to practice democracy, we have to have a Senate na kailangan nandyan even to persuade any sitting government to do what is right. So, nakikita ko si Philip Salvador, ang naalaala ko sa kanya, artista siya. Mahusay na artista. Kaya idol ko siya, yung mga sine niya, pinapanood ko. Tinitignan ko siya kung paano niya yakapin yung mga babae at paano niya nakalita. Well, aside from the fact that I know he would make a good senator, yun ang ang naalaala ko sa kanya na parang durog talaga ang babae sa yakap at pagmamahal. Now we have Atty. Rodriguez. Galing yan sa... Alam mo, mag-isang tao, importante talaga to. Importante ito. Baski kami, alam namin,
Baski yun ang nakakilala sa akin personal. Importante ang tao na may prinsipyo. At ang isang nakita ko na Pilipino na may prinsipyo na umalis sa trabaho niya because the dynamics of the position of which he was there in Malacanang was no longer. Hindi naman kailangan sabihin niya. But nakita natin, as a matter of principle, importante talaga yan. Attorney Rodriguez. Itong Kibuloy. Attorney Torion, or Pastor Kibuloy. apa ka kay Buloy? Representative. Sana. Si Pastor. At least kung maghanap ka ng tao na kandidato, kung manalo at makaupo dyan as a senator who has the moral values, pati marunong bright. Talagang bright yan si Pastor. Hindi lang ninyo na rinig kasi Pastor ang ina yung sinasabi, yung ganon, ang mga apostoles, ano ba lang alam, apostoles ng yawa. Dito tayo sa politika ito So, si Pastor Kibuloy para sa Senado. Itong tao na itong sunod na sinasabi ko, humahanga talaga ako sa integrity pati yung utak. Abogado, pareho kami abogado Kapag nagsalita ito, hindi ko naman kilala to, but the constant exposure sa TV, parang natauhan ako, magaling to Alam niya, sinasabi niya, pati tatanong-tanong ako, talagang is one of the upright na tao na bira mong makita ng ganun. Yung mga bright na karihan kasi ng mga bright, mga gago Haloan nila yung trabaho nila ng kagaguhan. Alam mo, ako talaga, it was I who sought him. Ako naghanap sa kanya para makilala ko siya. Talagang bumilib ako sa kanya. Marcoleta. Totoo yan, sir. Hindi kita binumo. Alam niya, hindi niya. Nung lumapit ako sa kanya, sinabi ko, Sir, believe ako sa iyo. Diretso, alam niya. Alam talaga niya. So, kailangan natin sa Senado. Ngayon, marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung hindi naman lahat. Itong sa sunod ko, mahusay na abogado to. He's a practicing lawyer and is really very bright. Marunong talaga to. Marunong sa lahat. Abogado, sa trial,
maybe sa social life niya, at siguro sa babae. Huwag mong kalimutan yun, sir. Kasi yan ang pagbupabata talaga sa iyo. Totoo yan. Attorney Lambino. Hindi ko na kailangan. Siya dapat magpakilala sa akin. Baliktad. Hindi ko na kailangan ibandera. Kasi ako mismo gusto ko na siya ang mag-introduce sa akin pabaliktad. Hanga talaga ako nito. Noon siguro may asawa ka naman, no? Marami po. Marami na yun. Pareho tayo. For the rare occasions that I visit Western Visayas, may nakita ako tao na talagang merong go na ano. A lawyer almost to the point of imperial yung ano niya. Ano ba tawag na? Basta nakita ko yung gusto talaga niya mag-survey sa tao. At minsan very long time ago, na hindi to noon pa, may ambisyon siya. Not necessarily yung pagkamayor ngayon. But I heard him talk about politics and his keen interest na nakikita ko yung pagsasalita niya. So, nung nakita kami few days before the filing, I passed by Bacolod. Nagkita kami. At nakita ko yung I remembered his intelligence, his talent, and sabi ko, matagal na rin walang senador talaga ang Western Visayas. I would like to endorse him and for you to vote for him so that yung mga taga-Western Visayas na kapatid natin, bigyan natin. Huwag tayo magsabi Ilonggo, Ilocano. Skip that thing. It's not proper anymore. Kung magsabi ka Ilonggo ako, gano'n, do not talk about your tribe. Just talk about who you are at Pilipino ka at anong kaya mo. At ito talaga, kaya niya maging senador. Attorney Hinlo. Lintik lunggo na ya. Sino rin ng lunggo? Teka, padakon mo na si para may hindi naman sa pangano. It's not because I'd like to gusto ko na talaga na may representation ang Western Visayas. Dapat lang magpapanalo tayo ng para alam mo magkakapatid tayo at yung Pilipinas hindi mo nang sabihin na magpatakbo ka lahat taga Davao lang it ain't that way. Kung naging presidente ka na gusto mo i-distribute yung position para well represented yung ating bayan. Mag-usap tayo doon, Ilonggo, Ilocano, Waray,
igurot, para lahat. Hindi ko naman siguro kailangan ipakilala ko to, kaya nakakamot ako eh. Kumakatituloy ang may pera ka bang? May magkain tayo maya. Ikaw ang magastos, wala pa akong hapunan. Alam mo, ang istorya nito, ang aking talagang aide was a military man. Kaibigan namin, parang common friend. Military na not so because parang maluwang na pakisama niya sa civilian. Biglang naglaro ng basketball, yung bola galing kay bato. Totoo yan. Totoo yan. Pinasa niya doon sa kay Jimboy Alili. Teniente yun. Pagsaro ng bola, natumba, baka talagang sinadya na nilakasan ng gusto. Baka may pustahan sa yung laro na yun. Galing kay bato yung bola eh. Kaya pag si bato ang kalaro ninyo, huwag ninyong saluin yung bola. Hayaan mo, tumakilid ka lang palawa. Minsan yung nag-iisip ako kung patakbuhin ko ba ito si bato o hindi. Alam mo, kung naghahanap kayo ng original taga na DDS, huwag ka lang mano ha. Siya yan. Hindi ako. Siya yung chief of police. Pinakamatagal kasi taga Davao. Alam mo, pag remember, bago rin akong mayor noon, kakagraduate lang ito na sa PMA, na-assign sa Davao. Tapos nag-asawa, doon sila nag-settle down. Kaya malapit talaga sa akin si Bato. Yung, hindi sabihin bata-bata, tao-tauhan. Kaibigan na ito naman, talagang admirer ako. Totoo, admirer ako niya. Maka-Duterte ito eh. Saka, talagang maka-Duterte ito. Yung, nakikita kami minsan, kumukuha siya ng law, ini-encourage ko. Sabi ko, tignan mo lang kung ano, medyo matrabaho lang sa oras. Pero kaya mo. Ako sabi ko rin na balang araw makukuha mo. Abogado talaga. Saludo ako. Jimmy Bundok. Talagang pwede na maging senador. Ito yung may taong may social conscience. Yung artist siya, wala yan. Yung kausapin mo yung tao, yung tapos na yung trabaho niya, mag-acting. Ganyan ito na eh. Philip. Kausapin mo nung wala na sa trabaho. Hindi yan madrama. Prangka ito kung kilala nito prangka na tao yan. Diretso-diretso.
Kaya nagustuhan ko. So, ganito na lang. Para marami ang tao natin, every meeting, baka sa lawag, kailangan magpunta na tayo lahat sa lawag. Magkaraban tayo. Baka sa sunod sa Bicol, at least para sigurado talaga na mayroong, natin alam kung ano ang diskarte ng mga tao doon. Baka kukunti lang, kung pupunta tayo lahat, punta tayo ng Bicol. Magabi na. I'd like to remind again everybody that, the democracy was really conceived by our forefathers to be one that is really working. Kaya nga may demokrasya because there is a periodic election. The president, you are served there for about 6 years, then alis ka, another one. And for the mayors and the rest of the officials of government. Look for somebody na talagang would stand for what is right and what is really just. Yan ang hinahanap natin. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutan ang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel, to continue supporting our contents. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.